Nangako si Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hindi nila pahihintulutang maibalik ang ayuda para sa kapos ang kita o itong kontrobersyal na AKAP program sa panukalang 2026 national budget. Ito pong inihayag ni Gatchalian sa pagbusisi ng pondo ng Department of Social Welfare and Development. Ipinunto ng senador na ang AKAP ay halos pareho ang tulong sa assistance to individuals in crisis situation. Maliban sa material at psychosocial assistance na tanging itong naturang programa, itong assistance to individuals in crisis situation ang mayroon. Ipinakita rin nitong si Senator Gatchalian ng mga natuklasan mula sa Commission on Audit na nagsasabing ang AKAP program ay naglaan ng mga hindi otorisadong uri ng tulong at may mga individual na hindi umano kwalipikado na nakatanggap pa rin ng tulong. Binigyang diin niya na gayunpaman na ang AKAP ay isang inisyatiba ng House of Representatives at hindi ng Department of Social Welfare and Development. Kaya naman minungkahi ng senador na sa halip na buhayin muli ang AKAP, dagdagan na lamang ang pondo sa ilalim yan ng assistance to individuals in crisis situation upang mapunan ang mga kakulangan. A vague number until now. No, we know the concept, we know we know those people, but in terms of definition, there's no strict definition, and that's the point I'm trying to make. Parang binigay na yung pondo, tsaka lang natin i-define. No? In a program such as this, AKAP, which is about 26 billion pesos more or less, you have to study the program first kasi ang laki ng programa eh. No? Sa laki ng programa, we have to make sure that the program is well studied, may feasibility study, and yung outcomes very clear. No? But in this case, dahil nag-appear lang siya sa BICAM, the whole 26 billion, tsaka lang napag-aralan. And that's what we don't want to allow here in the Senate. Now, we want programs that are well-studied, may feasibility study, the outcomes very clear, so that if we put money, alam natin may impact. Rather than baligtad, lalagay tayo ng pera, tsaka na natin pag-usapan ng impact. So, I just want to put that on record because we want to make sure that AKAP will not reincarnate in the BICAM and we will not allow that. Samantala sinang-ayunan naman ito ng kapatid ng senador na si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tila duplication daw itong AKAPs doon sa kanilang programa at sinabi niyang susunod sila sa magiging pasya ng Kongreso. Ayon pa sa kalihim, may natitira pa namang pondo ang AKAP program na hindi pa nagamit ngayong taon. Kinakraft ko, marami pang natitirang pondo yung AKAP. So meron pa naman siya, so hindi kailangan lagyan. Remember, ang budget life ng isang appropriation is 2 years, so may mga tatawid pa at this point in time. Ang time na nag-usap kami ni Sec Mina nung ginagawa itong may 11 billion pa. Right now, if I'm not mistaken, mga 4 to 5 billion pa ang nandun sa account. Kasi tatandaan natin, yung AKAP, naka-conditional release siya. So it took us 1 quarter to work on a joint memo circular with DOLE and NEDA at that time. Pagtapos na inabtan na rin ng election ban, so hindi natin siya nagamit ng halos 2 o 3 buwan. So makailan lang talaga tayo nag-full blast. Dahil pa rin po rito, inalis ng Department of Budget and Management ang AKAP at ilan pang proyekto mula sa Social Welfare and Development Department sa ilalim po ng 2026 budget nito. Kaya bumaba ang budget ng Office of the Secretary sa 221 billion pesos mula sa dating 362.3 billion pesos. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.